Yamashita Gold, ang pinakamalaking nakatagong kayamanan sa kasaysayan, isang alamat na mahigit 80 taon ng pinag-uusapan. Isang kayamanang sinasabing nakabaon sa ilalim ng mga bundok, kuweba at lihim na lagusan sa Pilipinas. At isang misteryo na hanggang ngayon ay wala pang tiyak na sagot. Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga nagsasabing bilyon-bilyong dolyar na ginto ang nakatago pa rin sa ating bansa? At paano kung ang ilan sa mga taong nagtangkang hanapin ito ay bigla na lamang naglaho, namatay, o hindi na muling nakita? Ito ang kwento ng tinatawag na Yamashita Gold, ang isa sa pinakamalaking treasure legend sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, siguraduhing pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mo mamiss ang ating mga susunod na kwento tungkol sa kasaysayan, misteryo at mga lihim na hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Ngayon simulan na natin ang misteryong bumabalot sa Yamashita Gold. Ang digmaang nagpabago sa Asya noong dekada 1930 at 30 hanggang 1940 at 40, mabilis na lumawak ang kapangyarihan ng imperyo ng Hapon sa Asya. Sunod-sunod nilang sinakop ang iba't ibang bansa kabilang ang China, Korea, Malaya, Singapore, Indonesia at Pilipinas. Habang sumusulong ang kanilang hukbo, hindi lamang teritoryo ang kanilang kinukuha. Marami ring ulat na nagsasabing kinumpiska nila ang mga bangko, alahas, mamahaling obra, at napakalaking dami ng ginto mula sa mga nasakop na lugar. Ayon sa ilang mananaliksik, ang mga kayamanang ito ay hindi lamang basta nakolekta. Sinasabing sistematikong inipon ang mga ito bilang bahagi ng isang lihim na operasyon. Tinawag umano itong Golden Lily. Ayon sa mga kwento at aklat na sumikat tungkol sa usaping ito, ang Golden Lily ay isang operasyon na may layuning tipunin ang mga yaman mula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Bagamat may mga historiador na kumukwestiyon sa ilang detalye nito, nananatili pa rin itong isa sa mga pinaka-controversial na bahagi ng kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sino si Tomoyuki Yamashita? Ang general na si Tomoyuki Yamashita, nakilala siya bilang Tiger of Malaya matapos pamunuan ang matagumpay na pagsakop ng mga Hapones sa Malaya at Singapore noong 1942. Sa siyang mahusay na strategist at kinatatakutang pinuno ng militar. Ngunit nang lumala ang sitwasyon ng Hapon sa pagtatapos ng digmaan, ipinadala siya sa Pilipinas upang pangunahan ang depensa laban sa lumalakas na puwersa ng Amerika. Dito nagsimulang mabuo ang alamat ayon sa mga kwento. Habang papalapit ang pagkatalo ng Hapon, naging imposible nang maibalik sa Japan ang napakalaking kayamanang kanilang nakolekta. Kontrolado na ng Amerika ang dagat. Delikado na rin ang mga rutang ginagamit ng kanilang hukbo. Kaya naman isang desperadong plano ang umano'y isinagawa. Ang pagtatago ng kayamanan. Sinasabing dinala ang mga ginto, alahas, mahahalagang bato, at iba pang kayamanan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ginamit umano ang mga kuweba, tunnel, lumang minahan, at underground bunkers bilang taguan. Ayon sa alamat, 12-dosenang lokasyon ang pinagtaguan ng mga ito. May ilan pang nagsasabing daan-daan ang bilang ng mga lihim na imbakan. Ngunit may mas madilim na bahagi ang kwento. Ayon sa ilang salaysay, maraming manggagawa ang ginamit upang hukayin at itayo ang mga taguan. At matapos magawa ang mga ito, sinasabing marami sa kanila ang hindi na pinayagang makaalis ng buhay upang manatiling lihim ang lokasyon. Walang sapat na ebidensya upang mapatunayan ang lahat ng detalye ng mga kwentong ito. Ngunit ito ang dahilan kung bakit mas lalong naging misteryoso ang alamat ng Yamashita Gold. Habang tumatagal, mas lalong dumadami ang mga haka-haka at kwento tungkol dito. Bakit sa Pilipinas? Maraming nagtatanong kung bakit dito umano itinago ang kayamanan. May ilang dahilan na madalas banggitin ng mga mananaliksik at treasure hunters. Una, ang Pilipinas ang isa sa mga huling pangunahing base militar ng Hapon sa Timog Silangang Asya. Ikalawa, maraming bundok, kuweba at liblib na lugar na maaaring pagtaguan ng mga kayamanan. At ikatlo, mabilis ang paglapit ng mga puwersang Amerikano kaya kulang na ang oras upang ilikas ang mga nakolektang yaman. Dahil dito, lumitaw ang paniniwalang mas pinili na lamang umanong ibaon ang mga kayamanan
at balikan sana ito pagkatapos ng digmaan. Ngunit natapos ang digmaan, natalo ang Hapon at marami sa mga opisyal na may alam sa operasyon ay namatay o nahuli, kasama rito si Yamashita mismo. Noong 1946, hinatulan siya at isinagawa ang kanyang pagbitay. Kasabay nito, tila baon din sa kasaysayan ang lihim ng sinasabing kayamanan. O iyon ang inaakala ng marami. Nagsimulang maghanap. Pagkatapos ng digmaan, unti-unting kumalat ang mga kwento tungkol sa nakatagong ginto. May mga ordinaryong mamamayan, may mga negosyante, may mga dating sundalo, at maging mga dayuhang treasure hunters. Lahat sila ay may iisang layunin, ang mahanap ang Yamashita Gold. Libu-libong tao ang nagsagawa ng paghuhukay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May ilan na nagsasabing nakakita sila ng mga lumang tunnel. May iba namang nagsasabing nakatagpo sila ng mga kakaibang marka sa bato na umano'y nagsisilbing treasure maps. Ang pinakasikat na nag-angking nakakita ng Yamashita Gold. Kung may isang pangalan na halos hindi maihihiwalay sa alamat ng Yamashita Gold, ito ay si Rogelio Roxas. Noong dekada 1970, naging laman siya ng mga balita matapos niyang sabihin na nakatuklas siya ng isang lihim na kuweba sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa kanyang salaysay, ilang taon siyang nagsagawa ng paghahanap gamit ang mga lumang mapa, kwento ng mga veterano, at impormasyong nakuha mula sa mga taong umano'y may alam sa mga taguan ng mga Hapones. Matapos ang mahabang panahon ng paghuhukay, sinabi niyang nakatagpo siya ng isang malaking silid sa ilalim ng lupa. At doon umano niya nakita ang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. Ayon kay Roxas, nakakita siya ng mga kahon na puno ng mahahalagang bagay at isang malaking gintong rebulto ng Buddha. Sinasabing napakabigat ng rebulto at tila gawa sa purong ginto. Kung totoo ang kanyang natuklasan, isa ito sa pinakamalaking archaeological at historical discoveries sa buong mundo. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan, ang mga treasure maps at mga lihim na palatandaan. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang nahikayat na maghanap ay ang mga tinatawag na treasure maps. May mga kwento tungkol sa mga lumang dokumentong umano'y nagpapakita ng eksaktong lokasyon ng mga taguan. Mayroon ding mga simbolo na sinasabing iniwan ng mga Hapones bilang gabay. Kabilang dito ang mga marka sa bato, kakaibang ukit, at iba pang palatandaan na di umano'y nagsisilbing direksyon patungo sa kayamanan. Ngunit maraming eksperto ang nagbabala tungkol dito. Marami sa mga kumakalat na mapa ay hindi na patunayang tunay. At maraming simbolo ang maaring natural lamang na bahagi ng kapaligiran o gawa ng ibang tao sa ibang panahon. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga taong umaasang isang araw ay matatagpuan nila ang tamang lokasyon, alamat o katotohanan. Hanggang ngayon, walang opisyal at kumpletong ebidensya na nagpapatunay sa buong alamat ng Yamashita Gold. May mga bahagi ng kwento na suportado ng mga dokumento at testimonya. Mayroon ding bahagi na nananatiling haka-haka. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na pinagtatalunan ang misteryong ito. Sa isang banda, may mga taong kumbinsidong may malaking katotohanan sa likod ng alamat. Sa kabilang banda, may mga naniniwalang isa lamang itong modernong treasure myth na lumaki dahil sa mga kwento, tsismis, at haka-haka. Ngunit marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ito nakakalimutan. Dahil hanggat walang malinaw na sagot, mananatiling buhay ang misteryo. At ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Sa tingin mo ba ay totoo ngang may nakatagong Yamashita Gold sa Pilipinas? O isa lamang ba itong alamat na lumaki habang lumilipas ang panahon? I-comment ang iyong opinyon sa ibaba dahil gusto kong malaman kung ano ang iyong paniniwala tungkol sa misteryong ito. And kung nabutan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, or i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na misteryo, kasaysayan at mga lihim na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang nalulutas. Dahil sa susunod nating video, tatalakayin natin ang isa pang misteryo na maaaring mas nakakagulat pa kaysa sa Yamashita Gold. Maraming salamat sa panonood at tandaan, minsan ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang natatagpuan, kundi ang mga lihim na nananatiling nakabaon sa kasaysayan.